talagang mamolitika ang Marcos Jr. sa panahon na nangyayaring gera sa gitnang silangan? Obvious ang answer po dyan, hindi na kinakailangan. Bakit po? Naku, napakadami pong pagsubok, no? Una-una, yung repatriation, pagbabalik na ating mga kababayan dyan sa gitnang silangan, lalong-lalo na sa bansang Iran at sa bansang Israel. Na nakakalungkot po, samantalang ang iba't ibang mga bansa na maraming mga nasyonal sa Iran ay nagpapauwi na ng kanilang mga kababayan, wala pa pong hakbang na ginagawa ang ating gobyerno. Ang sabi nga ni Marcos Jr., voluntaryo lang daw ang mga Pilipino na bibigyan assistance kung gusto umalis ng Iran. Sos Mario Joseph naman, all out puto ka na, voluntaryo pa rin. Ano ba yung mga bansa na nagsisimula na ng repatriation? India, ayan na po. Yan po ay isa-isa na lang linalabas ang kanilang mga kababayan. Ginagamit muna ang land routes, no? Hanggang sila ay makasakay na eroplano. Nandyan din po ang China, no? Ang China po ay talagang nag-mandatory na ata, no? So po pwede nang inuwi na nila yung kanilang mga kababayan at ginagamit din nila yung mga land routes, no? Gaya ng Azerbaijan at saka yung mga ibang countries na malapit sa kanila. Australia, nagsimula na rin po magpa-uwi ng mga tao at talagang by groups inuwi na nila away from Iran. Ganyan din po ang ginagawa ng New Zealand, Japan at ng Pakistan. Pero ang Pilipinas, ayun po, nasa kangkungan pa rin. Bakit? Dahil ang Marcos Jr. obsessed na talagang burahin ang mga Dutertes sa kanilang buhay politikan. Ang aking pakiusap, ngayon talaga pong nandito na ang gera sa gitnang silangan, siguro dapat itigil na muna ang politika. Unang-una, atupagin na natin yung pagpapauwi ng ating mga kababayan. Hindi na po kinakailangan na antayin na magkaroon pa ng nuclear war. Kinakailangan gumawa na po ng hakbang para mapauwi na, lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa Iran at pagkatapos niyan ay sa Israel. At dapat magkaroon na rin tayo ng contingency plan for the rest of the Middle East. Dahil alam naman natin na kapag lumawak ang labanan, talagang buong Middle East maapektuhan. Now, ilan ba ho talaga yung mga kababayan natin sa Middle East? No? Naku, milyon-milyon po siguro yan, no? Dahil sa napakadami mga manggagawa na nariyan. No? So, kailangan plano na tayo, hindi lang paano mapapauwi yung mga taga-Iran. Actually, hindi lang plano ang kinakailangan na ngayon. No? Kinakailangan meron na tayong mga hakbang na ginagawa para pauwiin yung ating mga kababayan galing sa Iran at sa Israel. No? At kinakailangan meron na tayong contingency plans, no? Para sa mga kababayan naman natin dun sa mga karating na bansa ng gitnang silangan. Now, bukod po dun sa repatriation, yan pa yung sinasabi ko nga, no? Yung langis na natin kukunin. No? Kailangan po talaga magpadala na tayo ng mga suko sa bansang Russia, sa bansang Amerika at saka sa mga Southeast Asian countries na sa ganun ay makapirmahan na tayo ng kasunduan na bibigyan talaga tayo ng prioridad pagdating po sa pagsusupply ng langis. Tanggapin na po natin na talagang tataas ang presyo ng langis dahil dito sa digmaan nito at kinakailangan imbis na impeachment ang atupagin ng Kongreso bumuo na ng supplemental budget. Although wala pa pong banta ko ng budget na hinihingi, siguro pa pwede na ipasok yan sa supplemental budget at magkaroon na ng sakripisyo ang mga kurakot ng mga politiko natin na itigil muna ang kurakot nila nang sa ganun maibuhos ang kaban ng bayan para sa subsidiya pagdating sa presyo ng langis. No? Dahil sigurado po baka madoble o matriple ang presyo ng langis. No? At kapag nangyari po yan, tepok tayo lahat dahil ang langis po at ang gasolina ay kinakailangan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So kinakailangan po yung budget siguro na isusumite sa July mag-include na ng napakalaking provision para nga sa subsidiya, lalong-lalo na sa presyo ng langis. No? At bukod pa po dyan, ayun na nga po, no? Kinakailangan talaga siguro mag-imbak na tayo ng mga bigas. No? Dahil yan naman ang pinaka-importante yung kakainin natin. Dahil kapag tumaas talaga ang presyo ng langis, pwedeng tumigil ang mga produksyon. No? So kinakailangan masigurado natin na at least yung mga warehouses ng gobyerno ay puno ng mga makakain natin. Well, ang sinasabi ko naman po, obsessed pa rin ng gobyerno ni Marcos Jr. dyan sa politika, yung pagpapalis kay Inday Sara sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Pero sana naman po, ngayon naman, atupagin muna nila yung mga pangangailangan ng bayan. Ngayon tayo po ay testigo ngayon at ma-involve sa malawakang gera. Now,
Ang possibility po talaga ng World War dyan ay dahil nga magkakampihan. Alam naman po natin na ang Israel ay suportado ng bansang Amerika at ang Iran ay po pwede magkampihan ng bansang mga Muslim. Bagamat, meron po kasing dalawang klase ng pagiging Muslim, yung Sunni at Shiite, at hindi sila nagkakasundo. No? At nagkataon naman po na yung pinakamalaking at pinaka-influential na bansa din ng Muslim ay hindi pareho ng pananampalataya ng Iran. No? Sila po yung dalawang Sunni at Shiite. Pero kapag naman po nagkaroon na ng putukan laban sa Israel, sigurado naman kung baka panandali makalimutan nila yung hindi nila pagkakasunduan at tuluyan na sila magkampihan. So pag nagkampihan po yan, asahan natin na ang China at Russia naman ay papanik naman dito sa mga bansa na tumatayo laban sa Amerika at sa Israel. No? At syempre tayo po, meron tayong siyam na EDCA bases. Kapag talagang nagkaroon na ng World War III, sigurado po tayo makakaladkad sa gera kasi tatargetin na ng kakampi ng China o China mismo ang mga EDCA bases sa Pilipinas na siyam po yan. No? Hindi lang po yan isa, hindi dalawa, kundi siyam po yan. So siguradong tatargetin nila yung mga base militar natin na ginagamit kayo ng mga Amerikano. No? So kailangan din po ng contingencies, no? Dahil hindi naman po 100% accuracy yung mga bomba. Nabuti sana kung lahat ng bomba ay tatamaan lang yung mga Amerikano mga base militar. Pero may posibilidad po na sumablay yan at tumama doon sa mga komunidad na nakapaligid doon sa mga EDCA bases. So kailangan yung mga lokal na pamahalaan doon sa mga areas na kung saan may mga ginagamit na military bases ng mga Amerikano, maghanda na rin. Siguro po magkaroon ng declaration na yung mga areas na talagang nakapaligid sa mga base militar dapat ma-evacuate muna dahil yan po talaga unang-unang tatamaan kapag tayo po ay nakaladkad sa gera. Well, malungkot po talaga ang aking prognosis, no? Dahil yan nga pong ginawa, no? Ang ating Marcos Jr. Sa kanyang kagustuhan na makuha ang suporta para sa kanyang patuloy na pamamahala bilang presidente sa mga Amerikano ay talagang naging sunod-sunod na sa mga Amerikano, pinagamit ating teritoryo at hindi lang naman po banta sa ating seguridad ngayon yung issue ng Taiwan, bagamat nandiyan pa rin ng Taiwan. Kapag nagsabuatan po, kapag nagkampihan dito sa gitnang silangan, no? Sa gera sa gitnang silangan, sigurado po na ang China hindi naman kakampi sa panig ng Amerika. No? Kakampi po yan sa panig ng mga bansa na tumitindig laban sa Amerika at sa Israel. Pero siyempre, inaasahan natin ang bansang Russia at China, sana sila ay pumasok at sila na mag-mediate dito. Dahil talaga namang wala talagang mabuting mangyayari sa kahit kanino kapag natuloy po ang putukan. Sana po maging effective mediator sila at sana po matuto ng Pilipinas na tayo pumanig sa mga bansa na ayaw ng hidwaan. Na wala naman kasi tayong interest na kinakailangan itaguyod, no, para magkaroon ng gera. Ang interest natin sa gitnang silangan ay magkaroon ng kapayapaan dahil ang dami natin mga kababayan na naghahanap buhay dyan at bukod pa dyan, 90% nga ng ating langis at gasolina ay nanggagaling dyan sa gitnang silangan. So kinakailangan natin dyan ay kapayapaan, hindi po gera. No? At suportahan sana natin ang papel ng China at ng Russia kung sila nga ay tatayong mediators, no, para magkaroon ng kapayapaan dyan sa gitnang silangan. Siguro nga mag-offer na tayo, kaya lang hindi gagawin niya ni Marcos Jr. No? Pero siguro kung si BP Sarang presidente, no, i-offer niya ang Pilipinas bilang isang site para makapag-usap ang mga partido. No? Siguro pag pinadala natin yan sa Boracay o di naman kaya sa Palawan na magandang tanawin, lalamig ang mga ulo ng mga bansang naghihidwaan ngayon at po pwede magkaroon ng kapayapaan. Pero hindi lang po nakasaad sa ating saligang batas na tayo po ay sinusumpa ang paggamit ng dahas sa ating panlabas na relasyon. Pero ang realidad din po, wala tayo sa poder para makisapi sa isang gera. Wala pa nga tayong sapat na salapi para pakainin ang ating mga kababayan. 50% ay nagugutom. Tapos makikisali pa tayo sa gera. At sana itong gera sa gitnang silangan ay magsilbing leksyon sa lahat ng Pilipino, no? Huwag sunod-sunuran sa mga Amerikano. Dahil kita nyo yan, kapag talagang nagkaroon ng putukon dyan, pati yung ating mga base militar na ginagamit ng mga Amerikano, fair target. Ang tawag po dyan, military necessity. So kung sino man ang kalusog, no? at targetin yung ating mga base militar na ginagamit ng mga Amerikano. Anyway, hindi na po muna ako magtataga dahil meron po akong interview ngayon sa TV5 at ayan na po, sinasabi nila na dapat pumasok na ako ng Zoom. Mamaya po ang ulat uli ni
Congressman Pulong, dyan po sa Duterte Street. So mula po sa Hague, ito po ang inyong spokesman bayan nagsasabi, I love you Philippines, only country that I have, you're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!